Mega love, shout out po mga kaibigan. Ako po si Tech Shider. Welcome po sa aking YouTube channel. Narito po ang ikalawang bahagi ng Royal Family First Grand Reunion Celebration. Ating pong panuuring ang video hanggang sa ito po ay matapos. All credit po sa ating mahal na inang Reynang Helen. At sa ating beloved princess, Siti Halima. Para po sa lahat ng ating mga kapatid, mga kabagang Luzon, Visayas, Mindanao, na nagtipon-tipon po dito ngayon sa ating mga forces, sa Radyo Bayan, sa Radyo Sulaiman, and LSP, tapos sa lahat po ng mga bisita natin, Dr. sa ating mga sultan, maraming salamat po. So, sa lahat po, kumbaga nga, this is just an abrupt na, kumbaga, madalian lang na, kumbaga nga, yung sinasabi natin na preparation sa programa na ito. Actually, kagabi ko na lang sana kung ba ayusin kung hindi talaga natapos. So, taos puso ko pong inaalala, kumbaga, babaybayin po natin ang buhay ng ating pinakamamahal na Presidente, His Excellency Ferdinand Evelyn Marcos Sr. So, ang sinabi po ng ating mahal na Rina na kumbaga yung naalala lang po. So, Matang, pagpasensyahan mo po na talagang hindi po namin napaghandahan dahil sobrang talaga po. Pero, alam ko, marami po ang nakakaalam mula sa mga infrastruktura, bridges. So, kumbaga, ang nag-iisang nakatayo na nagdudug ng Visayas at ang sa part ng Luzon ay ang nakakaalam? San Juan Bridge. So, yun ang, kumbaga nga, kung babaybayin po natin, marami ang nagdaan ng mga pangulo, pero ang nakatayo ng mga infrastruktura, andyan pa rin ang legacy po ni Apo Lakay. Ang San Juanico na nagdudugtong para sa, kumbaga nga, mga kapatiran natin, Luzon at saka Visayas, going to Mindanao. Ganon din po ang sinasabi natin, the heart center. Na hanggang ngayon, yung sinasabi natin na yung the health program po ng ating Pangulo ay andyan pa rin. Andun din po ang ating PICC na hanggang ngayon nakatayo. So marami po ang mga proyekto at mga nagawa po ng ating pinakamamahal na Pangulo na nakaligtaan na po natin. At ako mismo inaamin ko na talagang sa sobrang, kumbaga, yung marami na rin yung, kumbaga, nakakalimutan natin. So, Tatang, alam ko po na sa araw na ito na po yung pinakaantay ng buong mundo, hindi lang po ang mga kapatid natin ng Islam, Kristiyano, pero ang buong mundo po ay nag-aabang po kung sino po ang uupo at magpapalabas ng kaban ng bayan, hindi lang po sa mga kapatid natin na Islam, hindi lang po sa kapatid natin ng mga Kristiyano, kundi sa buong mundo. Dahil dito po, napatanayan na ang lahat na nag-aangkin ay walang, kumbaga nga, walang kapangyarihan. Ang nag-iisang Apo Lakay, His Majesty, our Emperor, Ferdinand Evelyn Marcos. Buhay na buhay sa puso, sa isip, at pinapangarap po ng bawat isa. Alam ko po na sa araw na ito, marami ang gustong makarating at makalapit, makausap ang ating mahal na Pangulo. Pero alam ko po na talagang limited lang po yung time natin. Pero taos ko, puso ko pong pinapasalamatan kayo na ang lahat ng mga sakripisyo natin, ang lahat ng mga pangarap po natin, andito na po sa harap natin. Ang ating nag-iisa, na siya talaga ang nakahawak, hindi lang sa silyo, hindi lang ang dokumento na nagpapatunay na ang Russia magmumula at lalabas dito sa ating bansa. At dito mismo sa Takurong o Talakurong, na saan lumaki
at itinago ang ating pinakamamahal na Inang Reyna. Tatang, alam ko po na sa dekada-dekadang pagtatago niyo sa lahat ng sakripisyo niyo po, panahon na po para itayo ang Imperial Empire ng Lopasol. Maraming salamat. Magandang araw sa ating lahat, ating mga kababayan. Tagal ng panahon, pare, kailan siya hindi siya. Pero sa dami ninyo, nandito ngayon, huwag sasabi na hindi sila. Isa lang ang ating sasagot na kapunta. Kahit kung nandito kayo ngayon, dahil kayo ay taga-akaran. Pero ever since, I love akaran. Alam niyo kung bakit? Kung yung sa iba, dito siya unang nag-tour. Under colony tayo noon ng Kaita. Isa sa pinakamayaman na silpo. Dito nagtuturo ng ating dunya at dito naman ibinigay ang kauna-unahang buga ng katawan nito. Kaya ang bilin ng ating dunya, pagpatuloy ng kanyang palatayo dito, ay nagpatayo ng mga industrial colleges. Ayaw niya na kahit isa nagkaroon ng logo. Purpose niya dyan, libre lahat yan. Pero dahil sa ating isang pinakabunsong babae at pakilala dito na siya, pinagbibenta lahat. Galit na galit ang dunya. Sabi niya, bumalik ko na. Ano naman, sabi ko, paano babalik ang hindi alis? Paano bumalik ang hindi umalis? At isa sa kanyang bilin na naaayon doon sa propesya, ang takurong. Siya mismo nagbilin sa atin sa pagmamahal sa atin dito. Ang talakudong. Hindi lang dito sa Pilipinas. Hindi lang dito sa takurungan. Ito, gagawin mo na magiging talakudong ng tibuok kalibutan. May isang singer dito na kung kinain ka nito ng mga espirituhan, wala pa sa panahon kinanta na niya, now let's go to the land of plants. Wala yung Mindanao. Saan mo rin Mindanao? Bilin ng ating Unyo Sepa. Ito ang ating gagawin. Magiging umbrella ng buong mundo.
pinili na babase sa propesya. Dahil darating ang araw, ilalabas natin ang pinakamataas na uri ng langis sa buong mundo. Ang Pilipinas ang mamumuno sa buong mundo. The biggest phenomena that shall happen in this whole world shall be starting begin in our nation, somewhere in our nation. Ang umbrella ng ito. Yan ay ang katawan. Kaya, magpasalamat tayo kung tayo nakatulong. Sila nila ilang pagsunod sa ating kainaunahan. Yung mga tumulong ng piso na mula sa puso. Magpasalamat tayo. Dahil ibabalik yan ng triple. Babalik yan ang triple. Pero hindi na rin 3 piso. Hindi 3 dolyar. At tayo lahat, mga leader sa bawat grupo, saan man daw ng isla ng ating bayan, ating bansa, ayusin nyo para hindi na magdadala yun ng gulo sa taas. Alam nyo kung ano klaseng tuloy yan. Yan yung pinag-aawayan itong mga Asian countries natin. Pero ang nakatakda ay nakatakda. Ang nagtakda dito ang dalawa. Sa Christian, Jesus Christ. Sa Islam, ang Propeta Muhammad. Yan ang gagawin at gagawin natin. Nilalabas na natin ang the highest monetary currency. Yan yung tinatawag natin dyan ang quintal money. Ang 1 quintal natin, equivalent to 350 US dollars. Kaya mga nagbigay ng piso na hindi mula sa puso, pero nagmula sa musok. Pero ayusin nyo, ay mga leaders, para hindi kayo gugulin ng nasasakupan nyo, iayos lang natin yung tama. Kasi ito na yung mission natin lahat. At tayo mag-aaway, ang pinagpapasalamat natin, ang mahal sa atin, sa mga Christian, sa ating Panginoon, sa ating mga Islam. Love one another. So let us go together, let us help one another. Sa mga kasamahan, sa mga 7 MacDos. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin at kaya itong pagkalingan nito, nagkakaling yan sa ating rent hectares. Yan ay entrusted sa atin
Pinahiram natin sa ating kapwang taga-Asya. Kaya tinatawag natin na inaangkin ng mga ginawa nilang kanilang mga initials para sila na daw. No. Ang dating selyo na J. Joe Rex Al. Bago natin tinanggap yan, ang Joe Rex Al. Ano ibig sabihin niya? Ang galing yan sa ating namang doktor sa Rizal. Jove means ang babae at ang lalaki. Rex means ang kaliwanagan para sa lahat. Karoon tayo ng total deed of remembrance as 1972. Binigay nila sa atin ang karapatan para baguhin ang seryo. Ginawa natin yan. Ang last seal, yan ang triple A. Kaya tinatawag yan, triple A accounts yan, which is distributed the 500 prime bank throughout Asia. Materially, Asiatic Associations of Bankers sa buong Asia. Kaya nabuo ang Mapilindo. Malaysia, Philippines, and Indonesia. Yan ang Mapilindo. At sila ang nagpautang sa lahat ng mga bansa. Nalagay sa mga unang botel, bilang ng botel, natin na sa mga Kristiyanos. Yan ang bilang ng bansa. Nabuo ulit ang United Nations. Nabuo ang United Nations kung paano mabuhay. Nagbuo tayo ulit ng IMF and World Bank. IMF, International Monetary Fund, ang feeder ng World Bank. Para ang World Bank, pautangan lahat ng lahat na masasakupan sa lugar. Ang mga survey naman ito, ay lumakat itong PBL natin, ang babae at ang lalaki, sumusunod sila sa protocol. Proper proceed, proper protect, and proper collect. Umpisahan natin yan, August 8, 2008. Yan ang unang paglabas ng 8. Ang triple infinite. Nandito ulit tayo dito sa August 26. 8, 2 plus 6 is 8. 2026 ulit. Bumalik ang 8. Kaya, tapos kayo, magsuporta dito sa bata para gampanan. Ang mission para sa sangkatauhan. Well, kapatid ko, lalabas ang sakit ng lipunan at walang ibang maglulunas kundi anong klaseng sakit? Maraming nagsasabi, ito na yung sabi Dr. Musensan, sabi nila yung COVID. Man-made na. Lumabas na talaga ito. Anong klaseng sakit? Cancer, di ba? Anong klaseng cancer? Ito yung cancer na walang stage.
cancer sa bulsa. Diba yung kailangan na natin ngayon? Lahat kayo may importante. Pero lahat ng importante may priority. Masalamat kayo na nakapagbigay dito ng piso mula sa puso. Tayo na yung priority. Sabi ng mga karamihan, tayo yung pumatay, hindi tayo yun. Kasi sabi ng Panginoon, hindi niya binuhay ang tao upang patayin lang. Binuhay ang tao para makapilihan. Katulad sa mga Kristiyanos, buti pa nung panahon ng ating Amang Jesucristo, iisa ang Judas Iscariote. Pagdating na nga po, si Judas iba, si Iscariote iba na. At mga tusis to beliefs yan. Bukso ng damdamin ng bata. Hindi yung alat ang puso ang kanya. Hinayuran ang kanyang init ng ulo. Kaya yung hihingin ng pasensya. Kaya meron siyang banda. Sabi ng mga iba, nananakot. No. Mangyayari at mangyayari lahat. Pero just after distribution, ang mga pusis to believe, pasensya na tayo. Kaya tayo pumirma doon sa mga bintang sa atin ng mga mas matatalino daw sa atin. Pero hindi naman sila makaklaim doon. Walang nag-aantindihan at walang nanakay. Pumirma tayo doon at doon nakaupo ang ating kalululuhan, ang balbas. Yan ang mahirap na lagay natin doon, this world is not for me. This world is not for the government. But this world intended to all Filipino peoples, especially the poor. Kayo mga yayaman dyan, magpakapobre na kayo para masali kayo doon sa schools. At marami pa tayong dapat pag-usapan. Pero huwag na natin pag-usapan. Tulong-tulong na lang tayo. Gagawin na natin. Magandang araw sa ating lahat. Babalik ko ng ating microphone sa Maraming salamat po ang ating ama. And we call him Kuya, Tatang, and siya po ang apo ng ating lahi mula pa sa Ming Dynasty. Kaya nga, na-mention niya si Lola Sepa, Josepa Idralin. Dito po siya sa Takurong nagturo sa Buluan, doon sa mga Tibuli, lalo na sa Bilaan. Maliit pa ako, kilala ko po sila,
dahil sila po ang ng ating kalupaan sa Karian. Si Lola Maria Santa Ana. Yan ang ating administrator noon pa. So sa ngayon, mahal na hari, ibigay na natin kay Tatang ang Emperor's Ring. Ito, galing pa ng China. May papeles po yan. At binigay ng Lolo Li Chon Huzhua ng World Bank at United Nations. Congratulations sa mga nag-wear ng UN. Yan ang mga sikreto ni Queen. Legalidad, legitimacy, at authority. Hindi ako ang mag-wear dahil buhay pa ang ating apo. Siya po ay binibigyan natin ngayong araw as the Ring of the Emperor. Johann Candau Ferdinand Idrelin Marcos Sr. Palakpakan po natin! Kung walang emperor, walang sultanato ng Lanao, ng Soksajen, ng Sulu, pero nandyan ang Royal Hashemite, Sultanate of Sulu and Sabah. Yun ang backup ng Islamic si Ama Ali. Kaya si Presidente, yan ang natin. Dadasalan lang ng ating mga lolo. Kaya kung kataguhan ako kataguhan Ibrahim. Hindi na karaban niya walang amin. Wala ilaha illallah. Amen! Mabuhay! Okay? Sino ba sa atin nagsasabing hindi si Tatang totoo? Israel na lang sa kanila, Russia na lang sa atin. Nag-photo sila. Okay, 3, 4. Sa lahat ng researcher, ang United Nations seal ay triangle. Nandoon kay Lolo, nung pumunta ako, baol-baol na seal, at yung iba, inilagay sa testamento ko. So ngayon, kung bakit may power and authority si Queen, dahil binigay nila para maitayo ko muli si Tatang. Ang mga uniforme ni Tatang na sa ilalim ng ligwasa, may pinadala na sa akin, isa pa lang, lahat ng mga tungkod, lahat iyan, dito tinago sa ligwasan. Sinong nakaalam ng burol na nandun ang singsing at saka Chris? Walang makakakuha niyan kahit sino pa kayo dahil binabantayan ng Lolo
Daguluan at Lolo Putok. Ang silyo ng United Nations dahil ang ulo ng dragon, sulog. Ang buntot ng dragon, China. Ang puso ng dragon sa Mindanao. Yan ang propesiya. Ngayon, ang hindi niyo alam, si Doña Josefa Idralin Marcos ay dito rin namuga sa Tacloban, sa Buluan, sa Cotabato. Yan ang sikreto ng totoong Ferdinand. Ngayon, kung nakikinig man ang mga kapatiran, lahat ng umaangkin at nag-aangkin, napakaswerte namin. Dahil mag-isa lang ako, nagtatravel sa buong mundo para makuha ko ang katotohanan kung ako nga ba totoo o sila ang hindi totoo. Nadanas namin ng mahal na hari, tinatagtag kami ng mga lolo in check. Kung kami ay totoo, 8. 1, 2, 3, 8. 8 dito. Ako ang nasa isip ko, di ba, din ang putol. Tapos na mission ko eh. Sabihin ko na lang, hindi ako totoo, hindi ako pumasa. Tiningnan ko si mahal na hari kasi nandoon na yung espada. Ginaganon niya lang yung pinya, basta hati, papel. Talagang tinatakot ako. Anong sinabi ko? Ya Allah, Ya Allah. Kung hindi ako, isusuko na ako. Sinabi ko rin sa lola, kasi dala ang 4 ang dala ko. Buddhist, Hindu, Christian, Islam. Yan si Queen. 4 cantos. Respect whatever belief that you have. Ngayon, andyan ang mahal na hari. Sabi ko, sige, mauna ka na. Kung ikaw yan, hindi naman maputol kamay mo. So, namutla ang mahal na hari. Kasi siyempre, espada na yun, very sharp. Sabi ko, pumikit ka lang. Kasi, kung hindi tayo, huwag na tayo mag-mission. That was 2012. 2012, kaya nung nilagak na si Mamay, sabi ng lolo sa akin, magkakaroon lang siya ng hiwa-hiwa. So, 8 hiwa-hiwa, 8 dito. Alam ninyo, isa lang sinabi ko, nung nakita ko na yung espada, hindi man magdulot, nagatumbo-tumbo lang sa kamot ko. Sabihin ko, nga, wala maging padulot, kay mas-stop na ako. Those are markings of the sacrifices of the royal couple. We have to test our own strength. We have to see beyond in the spiritual warfare. Makita ninyo, akala nyo maliit lang kayo, mas marami sila dumating from Ligwasan Mars. Nakikita natin, kaya iyan ang hiwaga dito. Kung alam ninyo, bandang huli makita nyo yan. Yung mga buhaya nakatayo, bungkot sa ilalim, naglalaro sa ligwasan. Kaya si Helen, ang tagapagtanggol ng ligwasan. Kung sino pa mag-arangkada, ngayon, nandito na ako, meron na ako kusog, manapungol na takon. Okay, so to complete with, okay, Mamay Radja, bilang apo, bigay mo na ang kwintas ng dragon kay Papa.
struggle. November 11, 2011, I was in Davao. May pera wala. Dumating ang mga attendees ko. Wala akong ipakain. Anong sinabi ko? Lolo, wala talaga. So I just ordered Coke. Yung Coke pinaghati-hati pa namin. Ganyan katibay ang mission ni Queen. Maraming nawala, pero maraming dumarating. I shall return. Welcome pa rin kayo. Lumabas ang dragon nung araw na yon. 5, nagpa-picture pa. Ang lolo ng ating mahal na ama. Nang dumating ako sa China, akala ko ako ang great-great-great-granddaughter. Nung kirunahan ako, dumapa ako sa lupa, anong sinabi? Ikaw ang apo. Yan si Queen. Patunay na ang lupa mismo pinakain sa akin para matupos ko ang kalupaan ng buong mundo. Sa ngayon, kaban ng bayan, tinago ito nung umalis si Presidente sa Malacanang dahil nga mabait pa rin siya. Nagparaya siya. Ang ibang presidente, nakikinabang, namumuhay ng marangya. Pero ang totoong presidente na itinakda ng kalangitan ng kalupaan ng kailaliman ay nagmumukhang maralita. Bakit? Kailangan naming gumanap. Kaya nga sinasabi kung reyna yan, bakit wala man lang damit na angkop? Nagkamali kayo. Nandoon ako sa China, nakatago lahat yan. Meron akong picture as an, alam nyo na, as an empress. Pero, binalik ko kay Tatang, buhay siya. Kung hindi ako totoo, ba't kilalanin ako ng China? Ba't kilalanin ako ng lahat ng presidente ng buong mundo? Yan ang hindi ninyo alam. Dahil alam ninyo na ayaw ninyong alamin dahil may nagtuturo sa inyo na huwag na ninyong alamin. Mahiwaga. Pero ito, dumaan ako sa x-ray. Nung dinala ko sa Malaysia, hindi na-detect. Dahil ito hinahabol ng buong mundo. Nung pagdating ko sa x-ray nung pag-uwi namin dito ng mahal na hari, paulit-ulit nilang ini-x-ray. Ako naman, kumpante, ba't ako matakot? Kompletos ricados ang aking dokumento. Actually, may badge ako bilang sa office ng President. At iyon ay binalik ko sa mahal na Presidente. Nung nakidnap si Mamay, papatayin na ng kapatid, dadalhin na sa Mangsi, sa Balaba, dahil kailangan nilang mapatay ang kapatid. Kaya kayong mga taga-Barn, buhay si Helen, ang tagapagtanggol ng Kiram, ng Alam, ng Marcos, lahat ng kayamanan, ako pa rin ang may pakialam. Bakit? Wala kayong mapala. Magpaligis na lang kayo sa train. You will never, never, never get it. Kaya ngayon, President Bongbong Marcos, ang sabi ng ama, lumitaw na si Maria Bangbang ng Pilipinas! Tayo dito. Hamunan sa kapangyarihan, hamunan sa ating hinahawakan. Tatay, nung bubuksan nila sana, nakita nila United Nations Sovereign Royalty Lupasugin pa. Kaya may uniforme kayo, legal po yung mga tsapa ninyo, legal po yan lahat.
Anong nangyari? Queen Elizabeth III, property with sovereign authority and immunity. Wala kayong karapatan, kunin yan, pagmamay-ari ko iyan. Buong mundo, pinatunayan ko na walang makakakuha. Alam mo, lahat ng immigration police, pag nakita nila, nagtuturuan na sila lahat. Sinabi ko pa, do you want more documents? Do you want more legalities? Sila na ang nahiya. No need, no need. Bakit? Si Queen Mama, si Queen Elizabeth II, nagtatravel yan sa buong mundo, walang passport. Kaya nag-issue ako ng passporting sa inyo. Bakit? Legal takon. Nga ay damad, lupatin nyo. Maski pahapaon, patalikudon nyo ako tana. Malaban ko para sa inyo. Kaluluoy na galing ka mo. Okay? So this is the power and authority na mismo si Tatang asked me kung nandito ito. So ngayon, Tatang, as the Queen Elizabeth III, I am giving it back to you. Magbukas na gid kita, Tatang. Mama, masaya kayo. Binigay ko na. Wala kayo, meron ako. Ang meron ako, binibigay ko sa inyo. Pero kailangan natin ang Tata, ang Ama ng sanlibutan. Dahil siya ang final signatory, kaliwa kanan, at lahat ito napatunayan. Kaya kayong mga claimants na Marcos, tingnan nyo ang height kung kasali kayo sa height pala. Okay? So yan. So Tatang, I give it back to you. As the grandfather said, I have all the legalities to open the treasure chest. But I never dared because deep in my heart, you are still alive. And that is the respect that tinanggap ako ng mga lolo. Alam niyo ba? Ito yung kasabihan. Ako tana ang kama-kama na nagkuhi diri sa kakurong. Okay? So, give it back. Okay, now. Masaya kayo? Kasi para hindi nakamusiganan ng scammer, have a seat, Raja have a seat and everything. Para hindi na kamo mabutangan sa kung ano-ano, ako tigulang subunga, kaya hindi na ako kalakat. Okay, mga lolo, tinatawagan ko lahat ng Encantado, lahat ng Incan Spirit, lahat ng 7 antas ng kalangitan, kalupaan, kailaliman. Para wala nang isulat na natin at ilagay na yan ang ating emperor, yan ang magbubukas ng ating kayamanan, at yan na, lahat sila bibigyan na. Amen? Okay. So, wala, video. Dahil ito rin ang ginanap sa akin sa China. Pero ngayon, ang China, Tata, pupunta. Di ba? Wow! Nga aman, kaya kuta na niya, wala mang kuga pahambog. Galing, kay daw gamay-gamay ng subong. Eh, siyempre, ara mga kauturan ko, wala na gani, ngipon ka ulat. Okay? So ngayon, ang ano ko sa inyo, ara na gidman. Ginahulat lang ni Tatang ng ating Ama na matapos ko ang pagbalik sa Kanya. Yan ang dahilan, nandito kayo!
Ma'am, pagkis ko muna ma'am. Nag-video po ako. Sige! Lumabas 101! Nabigyan ko siya.
Mega love shoutout po sa lahat ng mga nagkokomento ng positibo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal at pagsuporta sa ating mahal na Haring Roger Mamay. At sa ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrahman Elizabeth III. Please like the video to support. At inyong i-share sa inyong social media communities. At kindly subscribe kung kayo po ay bago sa aking YouTube channel. God bless.